Araw na ito, amen? Sapagkat sabi po ng salita ng Diyos, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos, amen? Purihin ng Diyos at ako po pala ang nabigyan ng pagkakataon ng Diyos na magsalita sa umaga nito. At salamat sa Diyos at tayo po'y manalangin saglit. Ama naming Diyos, patuloy ka pong magpakahayag at tinataas ka po namin sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang siyang patuloy na manguna sa amin at ikaw o Diyos ang patuloy na mag-akay sa iyo pong gagamitin lamang bilang isang instrumento ng iyong salita. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you Lord. Ang babasahin po natin, meron po dito akong teksto. Dito po sa James chapter 2 po, meron po dito nga sinasabi. Kaya ko bang basahin yan? Kaya dito malinaw. Pero kaya ko rin dito. Sige, dito ko babasahin sa aking pong Biblia. Sabi po dito, ako ay pakinabang sa... ano ang pakinabang mga kapatid kung sinasabi natin na siya ay mananampalataya, ngunit wala na namang sagawa? Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Sa 15 po, sabi po dito, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay na hubad o kinukulang sa pagkain araw-araw at ang isa sa inyo ay nagsabi sa kanila, humayo ka at ng payapa at pag magpainit kayo ng magpakabusog, subalit hindi ninyo binigyan ng mga bagay na kailangan ng kanyang katawan, anong pakinabang niyon? Kaya, sasahin po natin dito. Sana ba tayo? 15. Pagkabusog, ngunit hindi naman ninyo siya bibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyo? 15. Next. 7. Hanggang type mo lang siya. Hindi ko lang, sige. Dito ko lang babasahin. Kaya ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay wala ngang gawa, ay patay. Sinasabi po ng Biblia talaga na pananampalataya talaga walang malapit na gawa ay patay. Kagaya ko po, ako po ay dahil po ako may experience sa pagtatanim, alam ko po na pag ako po ay nagtanim ng talong, kailangan ko po ito ay diligin. At maging ang palay ay kailangan ay, bago siya po diligan, kailangan mataba na po yung lupa. Meron na po siyang preparasyon, wala na siyang damo, wala na siyang kuhol, at possible po meron din po nilalagay doon para mamatay yung mga yon. At naranasan ko rin po yun na bilang isang naging tagatanim ng palay o farmers. Kaya sa buhay po bilang isang mananampalataya, napakahirap naman po talaga na isabi po dito, ano ang pakinabang kung sinasabi niya na sino man na siya ay mananampalataya at wala namang kalakip na gawa. Siyempre po talaga, napakahalaga ng pananampalataya na may kalakip na gawa sapagkat para sa akin po, kung ako ay mananampalataya, kailangan meron din po talagang gawa at kailangan ko rin po talagang mag-review o magsaliksik ng banal na aral. Kasi tayo po ay bilang isang Kristiyano na kailangan po natin itanim ay ang salita ng Diyos. Di po ba? Amen? Sapagkat napakahalaga po nito sa bilang isang buhay isang Kristiyano, yung tayo po ay nagtatanim ng salita ng Diyos. At tayo naman po ay binibigyan din naman ng Diyos ng karapatan sa lahat ng bagay na magtanim. At ang pinakamagandang maitanim po natin ay yung salita ng Diyos. Amen? At basahin po natin ito sa Galatians 6:8. Sino ba yung Galatians po dito? Sabi po dito, sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sarili ay laman. Laman at mula sa laman, mag-aani siya ng kasiraan. Subalit, ang naghahasik sa Espiritu ay mula sa Espiritu at mag-aani siya ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin na kung tayo po ay nagkamali ng pagtanim ng mga unang panahon, ngayon po talagang dapat po natin itanim ay ang salita ng Diyos. Amen? Sapagkat kung mabubuhay po tayo sa laman, ang Espiritu po ay maaari pong
iwan po tayo o isang tabi natin, sinasa isang tabi natin yung Espiritu ng Diyos. Pero kung lagi po natin binabanggit o tinatawag ang Espiritu, Panginoon, Holy Spirit, samahan mo ko sa aking buhay sa araw na ito, lalong-lalo na sa aking paggawa, sa pang-araw-araw na buhay. Lalo na kung tayo po'y nagtatrabaho, di po ba? Si Kuya, driver yan. So, kailangan ng driver ng protection lagi ng Diyos. Amen? At napakahalaga po na sa paghahanap buhay ay kailangan na gabay at patnubay ng Diyos. Sapagkat napakarami po ng pagsubok ng buhay na nagaganap sa buhay ng tao. Amen? At kailangan po lagi tayong nakahanda. Sapagkat hindi po natin maihasik ang salita ng Diyos kung hindi po tayo nakahanda. Hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, kailangan po magbasa tayo. At pagising pa lang po natin ng umaga, ay pwede po tayong kakanta-kanta tayo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Yung maawit sumasamba, nagpupuri sa'yo. Amen? Kasi napakahalaga po nun sa buhay natin bilang sa mananampalataya para yung salita ng Diyos ay isa pa rin para maitanim po ito sa ating mga puso. Kasi pagka kagaya ko po na ako'y narito, iniisip ko po minsan na parang ayaw ko magsalita dahil siyempre po, una, maraming audience. Pangalawa, hindi parang kinakabahan ka, di ba? Kung mayroon tao man na hindi kinakabahan tumatayo sa ganitong pangangaral, siya po ay ang sabi po ng Biblia, siya po ay ganap. At siya po yung naatasan. Pero kung tatanungin niyo po sila, nakaranas din po sila ng mga ganong karanasan. Di ba? At kahit po sa buhay na ito, marami po tayong pangamba. At hindi po natin maiwasan yun dahil nandito po tayo sa laman. Pero ang inihiling po ni Apostol Pablo dito po sa Galatian ay mamuhay po tayo sa Espiritu ng Diyos at sa patnubay ng Diyos para po tayo ay laging matagumpay na Kristiyano at hindi po tayo lulugo-lugo. Amen? At nung nabasa ko po pala ito, ako po yung unang sabi ko, Panginoon, patawarin mo ko kasi marami akong pagkukulang, ngunit binibigyan mo ako ng karapatan na magsalita dito at magpakahayag. Salamat sa Diyos. At saan ba tayo? Sa ano tayo? Sige, John 6:32. Sinasabi ko ito sa inyo upang inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Magdanas kayo ng kabigatian sa sanlibutan ito. Ngunit magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ano po ba ang dapat nating ipag-alala? Kung tayo po ay tunay na mananampalataya at Kristiyano na tayo, hindi po tayo dapat mangamba. Kung ano yung ating kakanin bukas, kung ano yung ating kakanin bukas. Basta, sa buhay po natin ito, lagi po natin inuuna ang Diyos. Hindi po tayo magkukulang. Amen? At ako po'y naniniwala na ang Diyos ay patuloy na nananawagan o binibigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay tunay na magpasakop sa Kanya, manatili sa Kanyang presensya at sa Kanyang pag-ibig. Sapagkat ito ang isang buhay bilang isang mananampalataya na dapat tayo talagang araw-araw ng ating buhay, tayo ay nakikipagbaga at araw-araw tayo po'y magtatagumpay pagkasama po natin ang Panginoon Diyos. Sapagkat sinabi niya, tapos na ito, it is finished. Tinapos ko na ito doon sa cross ng Kalbaryo para sa inyo. Amen? Ang kailangan lang po natin, pananampalataya na natin yung lahat ng Kanyang ipinangangaral. At patuloy natin kilalanin ang Panginoong Yesus sa buhay po natin. At ang isang pinakamahalaga na tayo po ay matanim doon sa kaharian ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos at paglaban doon.